Mauna sa pagtatanong tungkol sa PORAC investigation ng PAOK o ng iba pang mga ahensya, you have the floor, Sen. Lito. Maraming salamat po, Madam Chair. Pasensya na po kanina, medyo na-excite lang ako at medyo nadala ako ng emotion ko na gusto ko na kagad magtanong. Pasensya na po. Walang problema po, Sen. Hindi Lito. po pala na-acknowledge yung mga resource person natin. Pasensya na po. Gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pinepersonal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa PORAC, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na na tinatayuan ng Pogo sa PORAC at protector daw ako ng Pogo doon sa PORAC. Siguro alam din naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon at saka si Engineer. Nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng Pogo sa PORAC. Siguro naiintindihan. Kasi si Senator Wing Gatchalian, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas, sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building do sa 10 hectares na do sa PORAC? Good morning po, Your Honor. Good morning, Good Engineer afternoon po. Lansangan. Please proceed. Sasagutin si Sen. Lito. Base po dun sa mga application namin, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46 ha? Hindi po. Kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po nila na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung ilan hanggang 46 daw eh. Daw ah. Yung po kasing application po nila, Your Honor, bali tatlong phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 buildings, at saka yung huli po, yung 13 buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga Pinatayuan ng Pogo ngayon. base po dun sa mga application sa amin po, yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi ni yung South 99 yata kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, kay Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandyan? Mayor Capil. And alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo po masagot yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng Chair. So please proceed po. Salamat po, Madam Chair. Mayor, tanong Opo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya? Opo, thank you po, Senator Lito Lapid. Ang may-ari po ng lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. They can check on the LRA, on the title of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Actually, it's very unfair to both of us, Senator. Pati po ako sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. I categorically deny that. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa o doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. Ako ba ang may-ari?
Hindi po kayo ang may-ari, Senador. Yun ang gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, tuwing magkikita tayo, paminsan-minsan siguro, minsan isang taon, di tayo nagkikita. Bilang nung naupo ka ng Mayor, minsan nagkikita tayo, ang mga intention mo sa Porac ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang Porac after 5 years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga Porac din ako. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito na wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging vice governor ng Pampanga, 3 terms akong governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito, pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito kasi masyado na akong na-involve. Kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, nai-involve ka ba sa Pogo, sa Porac? Para napakasama ng image ng Porac ngayon, Mayor. Kaya sana pag-ingatan natin ng Porac. Tiga doon din ako eh. Minsan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon vice governor siya. Alam ko, nag-hearing na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos na-involve din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din daw ng Pogo sa Porac. Ngayon, sabi ko nga, sino mag-i-invest ngayon sa Porac? Ang sama-sama ng pangalan ng Porac ngayon. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at malapit dahil tigaron tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng Porac. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, Pogo yan, dahil Porac. Parang yung Bamban, Tarlac. Ganon din po, ang pangit ng imahe po ngayon ng dalawang bayan na ito, Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ng Bamban, karamihan Kapampangan. Lalo na sa Porac. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po mga investor doon sa Porac, doon sa Ayala. Doon na rin po yung Miriam College na magbubukas na. Ito, nahaluan po ng Pogo. Medyo sumasama po ang ating sumasama ang image natin, Mayor. Kaya, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang Porac. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito, mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo. At saka si Engineer Glenn. Halos tayo rin magbubungguan doon sa Porac. Magkakaisa tayo doon, magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Ha? Yun lang po, Madam Chair, maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, 6 po ang may warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, Director. Sana pagtungunan niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito. Tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, wala akong alam dito. At saka bira po akong umattend ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na-involved dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyaan nyo na po, kanina excited ako. Nadala po ako ng emotion. Madam Chair, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon at sana maimbestiga ang tunay na may sala dito sa Porac, Pogo. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyo lang. Nakal pong salamat, Sen. Lito. Bigyan daan ko na po yung gustong gawing presentation ni Mayor Capil. And then magpapatuloy tayo sa pagtatanong kung mayroon. At sa iba pang ahensya, kaugnay ng Porac investigation. Mayor Capil, you have the floor po.
Apo, maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat din po sa aming Senator, Senator Lito Lapid. Makakaasa po kayo na malilinis po ang ating bayan at pareho naman po tayo ng pangarap na mapaunlad po ang ating bayan. Thank you very much po. Madam Chair, if you allow me first to read my opening statement. Please proceed, Mayor. Thank you po. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kagalang-galang na senador, lalo na kay Madam Chair, Senator Risa Hontiveros, Chairman Win Gatchalian, Senator Lito Lapid. Ako po si Jaime Jing Capil, ang kasalukuyang alkalde ng bayan ng Porac, Pampanga. Ako po ay ipinanganak at lumaki sa Porac. May kumakalat pong balita na dati lang daw akong kapitan na biglang yumaman dahil sa pogo na yan. Maling-mali po ang balita na yan. Dahil sa edad na 21 years old pa lamang, nagtrabaho na po ako bilang medical representative. At sa edad na 23, naging distributor po ako. At bilang isang negosyante, itinatag ko ang isang pharmaceutical company, kasama po ang aking may bahay. At nagtagumpay dito bago ako pumasok sa serbisyo publiko. Mali din po yung balita na nagsimula lang daw po ako bilang barangay captain. Nauna po muna ako na maging vice mayor noong 2007 hanggang 2010. Naging barangay captain po ako noong 2013 hanggang 2018. At mula ng 2019 hanggang sa kasalukuyan ay ako po ang alkalde ng Porac. This is my second term, Madam Chair. At wala din naman pong masama kung magsimula ka lang bilang kapitan at umangat sa karera. Napakarami pong mga sikat na politiko na nagsimula naman talaga sa baba. Nagtapos po ako sa Holy Angel University kung saan kumuha ko ng kursong electrical engineering. At nakapag-aral din ako ng masteral unit sa public administration sa Angeles University Foundation. Gusto ko pong bigyang linaw yung nasa isipan po ngayon ng mga ibang tao na para bang umangat po ang Porac dahil lamang po sa pogo na yan. Maling-mali po yan. Based po mismo sa COA audit report, mula po sa 2019 hanggang 2022, very proud po talaga ako kung paano namin na-convert at napangat ng gusto ang assets and revenue ng aming bayan. Unang upo ko po noong 2019, ang total assets po namin noon ay 578 million. Samantala ang total revenue namin ay 439 million. Nitong 2022, umangat na po kami sa 757 million total assets at 729 million sa total revenue. Halos dumoble na po o halos 100% ang inangat ng revenue namin from 2019 to 2022. Mistulang natutulog na bayan ng Porac nung una akong naupo rito bilang mayor noong 2019. Pero ngayon, we are headed towards 1 billion budget and aiming for cityhood. At hindi po ito dahil sa pogo, na pawang 6.5 million lamang ang kinita over the years from permits and around 10,000 and 4,000 every year sa business permit and real property tax. Gusto ko rin pong ibahagi na nabigyan kami ng commendation ng COA sa pag-comply sa mga circulars and regulations. Nakatanggap din po tayo ng mga awards mula sa iba't ibang organisasyon gaya ng Gawad Kalasag, Seal of Child Friendly Local Governance Award at Subaybayani Award. At consistent awardee din po ang aming bayan ng Seal of Good Local Governance buwat nang ako ay maupo. Ngunit ang pinagmamalaki ko po ay ang tagumpay ng aking pamilya. Nakapagpatapos po kami ng 3 anak ng aking may bahay. Ang panganay kong babae ay isang certified public accountant.
nag-graduate ng magna cum laude at kasalukuyang first year law student sa Ateneo Law School. My second eldest naman ay isang licensed pharmacist at ang bunsong anak kong lalaki ay isang professional civil engineer. Umangat po kami sa buhay ng sariling